way of a very brief co-sponsorship and more of a manifestation. Gusto ko lang pong i-bring sa atensyon ng lahat ng mga kasama dito sa Senado na nung oras na 3:22 p.m. ngayong hapon, 22 minutes lamang mula nung binuksan natin ang ating sesyon at posibleng bago pa ispinonsor ng Ginoo mula sa Pampanga, Senator Kiko, ang ating Sense of the Senate na resolution, may post na naman ang Chinese Embassy Manila tungkol sa paksa ng ating resolusyon. Ngayon naman, si Deputy Spokesperson of the Chinese Embassy, Guo Wei, sabi niya, echoes do not make a claim true. What matters is whether the argument stands up to scrutiny, not how many voices repeat it. At nirepost nila yung visuals ng 15 senators condemn Chinese embassy's criticism of Philippine officials. Nang ibig sabihin ng unang linya ng post ni Deputy Spokesperson of the Chinese Embassy Manila, Guo Wei, gaya-gaya lang tayo sa isa't isa, tayong lahat na pumirma so far sa resolusyon. Ang ibig sabihin sa post niya, hindi daw tatayo yung ating pagkondena sa mga pinagsasabi nila bago pa ang araw na ito at hindi tatayo yung ating iginigiit na may karapatan at tungkulin tayong itaguyod ang pambansang interes. At minamaliit niya na halos 2/3 ng Senado ay pumirma nitong resolusyon. Ibig sabihin po, hanggang 36 minutes ago, half an hour before, salita pa rin ang salita ang Chinese Embassy Manila tungkol sa issue na ginawa natin ng resolusyon sa pamumuno ni Senator Kiko. Ganyan pa rin ang tono nila, bastos, walang paggalang. At gusto pa rin nila sila ang masusunod. Hindi lang sa dagat ng Pilipinas, hindi lang sa social media ng Pilipinas, pati sa Senado ng Pilipinas. Kaya saganang akin lamang po, Mr. President at mga kasama, yang ganyang consistent na pambabastos, walang pagrespeto, napaka-undiplomatic na stance, saganang akin lamang po ay lalong nagbibigay ng urgency na maaprubahan ang ating resolusyon. Salamat po, Mr. President. Before anything else, allow me to first associate myself with the manifestations of the principal sponsor, Senator Pangilinan, and the other sponsors and our colleagues. Secondly, yes, we will be perhaps studying the resolution, but in the same light, I suggest that we study the possibility of declaring that particular person a persona non grata. And that is very, very serious when the Senate does that. So I suggest that the Committee on Rules study the possibility. Senator Lacson is recognized. Thank you, Mr. President. This is a point of clarification, and I'd like to address this to the distinguished sponsor of the resolution. Did I hear you correctly when you said that you were amenable to holding committee hearings in relation to this resolution? Well, I was open to the suggestion. I did not actually say I was adopting it. Thank you for the clarification. And if I may, Mr. Senate President, I consulted ChatGPT. Only the head of state may declare persona non grata when it involves diplomats. So we can only recommend, if we want to recommend. So persona non grata sa Senate. Yeah, but we cannot declare any diplomat persona non grata, just to clarify, subject to
validation by our lawyers in this hall, Mr. President. Let's just do debates and interpellations. No need to bring it up to a committee hearing and then we'll have an extended firefight in the committees, the committee level. I think the debate can actually be done on the floor. Let us discuss the positions on the floor, Mr. President. And then let us debate amongst ourselves what is the best course forward for our people and for our sovereignty, Mr. President. And therefore, to all our colleagues, maybe some time to study the measure, I move that we suspend temporarily the consideration of PS Resolution 256 that we can take up on another day, maybe tomorrow, and start the debate, Mr. President. And let's act on it the soonest para pakita natin po sa taong bayan ng Senado ay nagkakaisa para sa soberenya ng ating bansa. Yes, Maraming salamat. I think 24 hours is good enough for us to study the measure. Senator.